Okay, makakaupo na tayo. At kamayan po ninyo ang inyong katabi. Good morning. Pinagpala tayo ng Diyos. Lahat ba ng mga kapatiran sa Vicari ay nakatungtong dito sa ground ngayon? Wala sa baba. Ulitin ko po, ako'y tumayo, wala akong objective na magpatama. Ako'y nangangaral at mangangaral ngayon hindi para sa iyo lang o para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Kaya nga po mas minabuti kong isulat ang sasabihin ko para walang ipipinta sa akin o di man ay magkakaroon ako ng insertion na sarili ko lang na pananaw. So ang layunin ng topic outline ay hindi malayo ang nangangaral sa kung ano yung kanyang ipangangaral. Sabi dito sa Roma 13 verse 1 and 3, ang bawat tao ay pasako sa mga pinuno ng pamahalaan. Pag sinabi natin pamahalaan, hindi lang natin dito kinikilala sa bansa ng gobyerno natin. Pag sinabi natin pamahalaan, nangangasiwa. Nangangasiwa, gumagabay, nagbibigay ng guide sa kanyang nasasakupan. Ang tawag doon, pamahalaan. So may pamahalaan ng simbahan, may pamahalaan ang ministry ni El Shaddai. Pag bumaba pa yan, may pamahalaan din sa bawat PFCC. Pag bumaba pa, mayroong pamahalaan sa bawat vicariate. Pag bumaba pa, may mga pamahalaan sa bawat chapter. Pag bumaba pa, may pamahalaan sa bawat prayer group. So yung lahat ng pamahalaang ito, walang pamahalaang hindi ang Diyos ang nagtatag. Amen. So dapat alam natin yun. Sa vicariate, ang nilagay dito para mamahala, tanggapin nyo man kami o hindi, masungit man kami sa inyo o hindi, magustuhan nyo man ang aming pamamaraan ng pamumuno o hindi, wala kayong magagawa, kami talagang nilagay para mamahala. Malupit man, masungit man, matapang man, wala kayong magagawa kundi tanggapin ng mga namumuno para pangunahan ng pamahalaan. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng mga gumagawa ng masama. Ngunit wala namang dapat ikatakot sa kanilang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno, gumawa ng mabuti? Ano pong aral at mga punto ang nasasalik sa Biblia tungkol po dito? Tingnan nyo yung cellphone yan para magabayan nyo po ako habang nakikinig. Ito yung aral. Ano yung number 1? Yon, God is the source of all authority. Pag sinabi nating authority, kapahintulutan, kapangyarihan na kami ang binigyan niya. Kami ang meron niya. God is the source of all authority. Ang lahat ng kapangyarihan at posisyon ay nagmumula sa Kanya. Amen po? Ang mga leader na inilagay niya sa gobyerno, pamilya, iglesia, ay bahagi ng kanyang itinakdang kaayusan para sa kaayusan at pag-unlad ng lahat. Lalo na ang gawain ni El Shaddai. Number 2. Ano yung number 2? Submission is an expression of faith. Sino ang may pananampalataya? Nagpapasakop. Sino yung nagpapasakop? Nakapagpapakita ng pananampalataya. Ulitin ko. Sino yung may pananampalataya? Nagpapasakop.
Sino yung makapagpapasakop? May pananampalataya. Number 2, submission is the expression of faith. Kapag sumusunod tayo sa mga otoridad na itinalaga ng Diyos, ipinapakita natin na nagtitiwala tayo na siya ang gumagabay at kumikilos sa pamamagitan nila. Sino yung sila o sino yung nila? Kami dito sa Vicariate. Ulitin ko, kapag sumusunod tayo sa mga otoridad, yung mga taong pinahintulutan na tumayo dyan, hindi naman namin nilagay ang sarili namin dito. Pag sinabi nating otoridad, may naglagay sa kanila. Hindi nila piniresenta ang sarili nila. May naglagay. Ang tawag doon, otoridad o authority, mga kapatid. Ulitin ko, kapag sumusunod tayo sa mga otoridad na itinalaga ng Diyos, ipinapakita natin na nagtitiwala tayo na siya ang gumagabay at kumikilos sa pamamagitan nila. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan namin. Ayoko sana gamitin yung salitang kami para lang direktang maintindihan ninyo kung ano yung tinutukoy ko dito. Kami talaga. Kami po ni Sister Tita. Wala na pong iba. Kung pag-uusapan lang ang Vicariate, kami lang talaga. Pero understood naman meron pa masigit sa amin sa pangangasiwa ni Brother Melvin. Pero yung authority dito sa Vicariate, kami lang po talaga ni Sister Tita. Hindi ito bulag na pagsunod, kundi pagsunod na nakabatay sa pagkilala sa kanyang alituntunin. Hindi naman kayo susunod dahil meron lang kami mga sariling gusto na dapat ninyo kami sundin. Hindi. Batay din po ito sa mga alituntunin na ikinakarga sa amin na nakatataas at yun naman ang ibinababa namin. Number 3. Ano yung number 3? Opposition to authority is opposition to God. Ang pagsalungat daw po sa amin, hindi ko nga po sana gamitin talaga yung salitang amin, pero talagang gusto ko nang gamitin ito para maintindihan ninyo. Kami talaga po ito. Tingnan nyo ha, dahil sa autoridad ay mula sa Diyos, ang paglaban o pagsuway dito ay katumbas ng paglaban sa kanyang itinatag na kaayusan.